Oo. So, start tayo. Pag-usapan natin ang isang issue tungkol sa heaven and earth. So, issue ng heaven and earth. Heaven and earth. So, mayroong program ang Panginoon. May program siya sa heaven at mayroon din siyang program sa earth. Okay? So, kailangan ito ay kailangan natin ma-review. So, ito yung earthly. Ito yung sa earth. Ito yung sa heaven. Yan. So, nung Genesis 1:1, punta tayo sa Genesis 1:1. In the beginning, Okay, in the beginning. God created the heavens and the earth. Okay, so in Genesis 1:1 pa lang, makikita na natin, God created heaven and earth. Pagdating dito naman sa sa future, kung God created heaven, dito naman, God created new heaven. God created new heaven. And then God created New earth. new earth naman. Yan. So God created new heaven, new earth. God created heaven and earth. So dalawang basis siya nag-create. Dalawang basis siya nag-create ng heaven at saka earth. So sa Genesis 1:1, di ba, malinaw, God created heaven and earth. Pag pupunta tayo sa Revelation 21:1, Revelation 21:1, 21 verse 1. Ito. Ano yung mababasa natin doon? So, 21:1, and I saw a new heaven and a new earth. So, malinaw na mayroong new heaven and new earth. At ito po ay na-mention sa Isaiah 65. Isaiah 65:17 na ang Panginoon ay nag-create siya ng new heaven and new earth. Isaiah chapter 65. Chapter 65:17. So, sa verse 17, malinaw, for behold, I create new heavens and new earth. Nakita niyo? Dalawang basis siya nag-create. Ito yung first creation. Ito yung first creation, God created heaven and earth doon sa Genesis. Second creation, God created new heaven and new earth. Kaya na-emphasize dito sa Isaiah 65:17, for behold, I create new heavens and new earth, and the former shall not be remembered. 17. Yan, nakita niyo? God, dalawang beses nag-create ang Panginoon ng heaven and earth. New heaven, God created new heaven and new earth. So, punta tayo dito sa programa dito. Mayroong programa ang Panginoon dito sa earth at mayroon din siyang programa sa heaven. Ang Panginoon, nag-create siya ng tao para mag-rule, mag-dominion dito sa earth. Okay, sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27, yung create niya na earth ay gumawa siya o lumikha siya ng tao para mag-rule, mag-dominion dito sa earth. And then later on, pag-usapan din natin kung sino ang mag-rule, mag-dominion or mag-domain
dito sa heaven. Ang unang concern ng Panginoon dito muna sa earth. So yung sa heaven ay mystery. Mystery. Ito naman sa earth ay prophecy. So, prophecy. Unang concern ay yung sa earthly. So, ang ginawa ng Panginoon, lumikha siya ng tao para mag-rule, mag-dominion dito sa earth. Anong sabi sa Genesis 1:26-27? Sige. Genesis 20:26. Yan. Hanggang 27. So God said, let us make man. Yung sabi ng Panginoon, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion. So yung nilikha niya na man, sabi niya, God created man. Yung man na ito is male and female. Male and female. So yun po. Yung purpose, sabi nga, let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air, over the cattle and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Pagdating sa 27, God created man in His image, in the image of God, He created him, male and female. So yun yung create niya, male and female. Ang purpose, mag-rule, mag-dominion dito sa earth. So yun yung purpose. Yun yung purpose ng Panginoon kung bakit niya nilikha ang earth, para doon ilalagay niya ang tao, at ang tao ang mamamahala dito sa earth. Nako niyo? Siya yung mamamahala dito sa earth. Okay? Pag doon naman banda, sa banda sa new heaven and new earth, ay mayroon ding mamamahala doon sa future. So mayroong group of believers doon sa new heaven, mayroong group of believers doon sa earth. At yun ay forever. Yung pangalawa niyang create ay forever din. Okay? Forever. Ito po ay hindi ito forever. Mayroong hangganan. So mamaya i-explain ko sa inyo kung bakit. Ngayon, ang tao ang mag-rule, mag-dominion dito sa earth. Ang nangyari lang ay sinira ni Satanas yung plano na yon. Ang plano ng Panginoon ng tao mag-rule, mag-dominion dito sa earth. Pero itong si Satanas ay hindi niya, kumbaga, ginulon niya yung plano ng Panginoon. So, dito si Satan ay ang ginawa niya para masira itong plan ng Panginoon ay nagkaroon ng tinatawag na deception. So yung ginawa niya ay para ang tao ay magkasala. Nag-ano siya ng sarili niyang plano, yung tinatawag lie. So mayroong tinatawag na lie. Ito yung lie program. Pag sinasabing lie program, ang ginawa ni Satanas ay ginamit niya yung sinabi ng Panginoon dito para ang tao ay ma-convince. So siya yung source ng sin, itong si Satanas. Kasi wala namang originally, walang ganun ang plano ang Panginoon. Pero si Satan ay ginulon niya yung plan ng Panginoon dito sa earth. Dahil nga, itong si Satanas ay mayroon ding plano ang Panginoon
na kanyang pupuntahan. So, itong si Satanas, mayroon ding ginawa ang Panginoon na pupuntahan niya, yung lake of fire. So, ito forever yan. Si Satanas, ang ginawa niya ay ginulo niya yung plan ng Panginoon. Kumbaga, pag mayroon siyang ma-deceive, ay makakasama niya doon. Kung mayroon siyang ma-deceive dito, gusto niya ang tao ay ma-deceive para hindi lang siya ang nandun, kundi may mga kasama din siyang pupunta doon sa lake of fire. Dito sa Matthew chapter 5, kung titignan natin 25:41, mababasa natin doon na ang Panginoon ay nag-prepare siya ng isang lugar na ang si Satanas at ang mga diablo or ang mga devil or kanyang angel or demons pupunta doon sa lake of fire ay gumawa sila ng kung anong mga deception para ang tao ay makakasama. Pakibasa yung verse 41 sa Mateo 25:41. So 41, then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire. So yun po yung lake of fire, everlasting fire. And prepare for the devil and his angel. So devil and his angel. Devil referring to Satan. His angels yung mga demons. Okay? So ayon sa dito sa Revelation 20, na siya yung devil. Itong si Satan sa Revelation 20 verse 1 and 2. Later on kasi itong si Satanas ay huhulihin ng Panginoon at ikukulong 1,000 years. And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. And he laid hold on the dragon, the old serpent, which is the devil. So, ayan, the devil. So, referring to Satan, the devil, and then bound him 1,000 years. So, ang ginagawa naman ni Satan ay dinideceive niya yung tao. Dinideceive niya yung tao para pupunta doon sa kanyang lugar. So, yun yung talagang plano ni Satanas kung bakit niya dinideceive yung tao. Para ang tao, pag nalinlang ang tao, dito na sa kanyang way. Halimbawa, yung tao na nandito sa earth, pag na-deceive niya, pupunta na dito. Kumbaga, ang tao dito na, ang man. Male and female. Yun yung gusto niya. Male and female. So, ngayon, papasok na yung sin doon. Pag ang tao ay mag-respond, ibig sabihin, sin entered. Ganun ang nangyayari. So, ang tao ay dito na papunta na doon. Bakit? Violation na yun eh. Ang tao ay papunta na doon sa lake of fire dahil na-convince ni Satan, na-deceive ni Satan. Tignan natin ha. Balik tayo dito po sa Genesis chapter 3. Nagkaroon ng conversation si Satanas at yung tao dito sa chapter 3. Okay, sa Genesis chapter 3, 1 to 4. Genesis chapter 3 verses 1 to 4. Now the serpent here referring to Satan, according to Revelation 21 and 2. At siya din yung devil, siya yung old serpent.
na-mention sa Revelation 20 verses 1 and 2. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made, and said unto the woman, Ye hath God said, Ye shall not eat of it, or ye shall not eat of every tree of the garden. Then sa verse 2, and the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden. Then sa 3, but of the fruits of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. So yun yung sabi nung babae, nung woman, nung female. Sabi niya, hindi pinagbabawal sa amin na kumain sa bunga ng punong kahoy na ito at maging humipo man lamang or itouch. At sabi ng serpent, sabi ni Satanas, and the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. So yun yung sabi, hindi kayo mamamatay. Na-convince ang tao at doon pumasok yung sin. Nung kanilang pag-disobey sa sinabi ng Panginoon sa Genesis chapter 2 verse 17, ito kasi yung sabi sa verse 17 ng Genesis chapter 2, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. So yun yung original command ng ating Panginoon, pero hindi ito sinunod ng tao dahilan na pumasok yung sin. Bakit? Nung kanilang ginawa yung offer ni Satanas. Okay? At yun nga ang sinabi dito sa book of Romans chapter 5 verse 12, na sin entered into the world. Sin entered into the world in Romans 5 12. Romans 5:12. Ito po. Verse 12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So ang nangyari, lahat ng tao ay mayroong kamatayan. So the result ng sin ay mayroon ng death. Hindi naman pinag-uusapan noon hindi naman pinag-uusapan sana na gano'n. Pero, yun yung nagiging resulta. Yun yung nagiging resulta nung ang tao ay nagkasala. Magkakaroon na ng tinatawag na punishment or death. So, nung pumasok ang sin, ang buhay ng tao ay mayroong limit. Mayroong limit na lang. Noon, hindi pinag-usapan kung may limit ang kanilang buhay, pero nung pumasok yung sin, may mga limitasyon na lang. Ang kanilang buhay ay may number. Wala namang number ang existence nila noon, pero nung nagkasala, may number na. Yan, mayroong bilang kung hanggang kailan sila. So, ganun yun yung nangyayari. At dahil kay Satanas, nagkakaroon ng problem. So, ang tao ay sinners. Ang tawag na sa tao ngayon ay makasalanan. Yan, sinners. So, since na sila ay sinners, kailangan ng Redeemer. Kailangan ng Redeemer. Yan. Kailangan silang ma-redeem. Okay, so ang nangyari, yung man na ito, referring to yung man ay mayroong male and female,
So ito si Adam, yung male is Adam. And then yung female ay si Eve. Since na sila ay nagkasala, sila ay nagkasala, mayroong equivalent punishment. Kaya, yung generation ni Adan ay mayroong punishment. At hanggang sa flood lang yung henerasyon. Hanggang doon sa flood. Nung nagkaroon ng flood, yung henerasyon ni Adam na makasalanan ay nawala. So mayroong isang righteous na family, yung si Noah. Okay, mayroong righteous na family, yung si Noah. Kaya after the flood, yung lang kayo, yung pamilya lang ni Noah. Pero yung kay Adam hanggang sa flood lang. Ayon dito sa Genesis. Balik tayo sa Genesis chapter 6. Genesis chapter 6 sa verse dito po sa verse 5 to 9. Genesis chapter 6 5 hanggang 9. Verse 5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was on evil continually. So ito yung generation ni Adan. Okay? Yun yung generation ni Adan. Ang picture dito na ang lahat ng iniisip ng tao masama. Halos kasamaan na lang. Kaya dahilan na ang Panginoon ay nalungkot and it repented the Lord that He had made man on the earth, and it grieved Him at His heart. And the Lord said, I will destroy man whom I have created. O yung sabi niya, I will destroy man whom I have created. Siyempre, sabi nga niya, pag may violation, ay mayroong punishment. Okay, mayroong punishment. Kaya sabi niya, and the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man, beast, creeping thing, fowls of the air, for it repenteth me that I have made them. Pero yung si Noah, since siya yung nakitang righteous, hindi kasama si Noah dito. Kasi yung makasalanan lang yung gumagawa lang ng kamalian. So si Noah ay exempted. But Noah found grace in the eyes of the Lord. And these are the generations of Noah. Noah was just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. So, yung generation ni Adan na halos makasalanan, except Noah na siya na ituturing righteous, siya ay just. Okay, just. At saka righteous in the sight of God, itong si Noah. So, hindi siya kasama sa doon sa punishment. Ayan. Hindi siya kasama doon. So, yung generation ni Noah ay yun yung isa sa mga na kumbaga the whole generation except Noah ay nakay Satanas. Okay, nakay Satanas. Yung generation na yun, nakay Satanas. Ngayon, ang next na target naman ni Satanas, yung kay Noah naman. Kasi yung kay Adam ay nakuha niya Kumbaga nasa kanya lahat except Noah, yung generation ni Adan ay napunta nandun sa kanya. Parang ang sa Panginoon lang isa. Lahat ay napunta kay Satanas, ang sa Panginoon isa lang. So, ang ginawa ng Panginoon ay yung sinabi niya kay Adan, sinabi din niya kay Noah na replenish the earth.
So ulitin ko pa, ang concern dito, earth lang. So yung sinabi ng Panginoon kay Noah, ay kay Adan, inulit niya kay Noah. So si Noah ay pinagsabihan din na mag-multiply, mag-rule, mag-dominion, and replenish the earth. Ganon yung instruction naman ng Panginoon dito sa chapter 9 ng Genesis. Chapter 9, verses 1 to 3. Genesis chapter 9. Chapter 9, 1 to 3. And God blessed Noah and his sons and said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth. So earth, napansin yung earth. Earth pa rin. Kay Adam, earth. Ang concern kay Noah, ganun pa rin sa earth. Ang pinaka-concern. Kasi yun yung purpose ng Panginoon kung bakit niya create ang tao, mag-rule, mag-dominion dito sa earth. And God blessed Noah and his sons and said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth. And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth, and upon every fowl of the air, upon all the movers upon the earth, and upon all the fish of the sea. Into your hand are they delivered. Every moving thing that liveth shall be meat. For you, ang good news lang dito, sa kanila, pwedeng kainin na yung mga beast or mga animals, pwede na silang kumain ng mga animals. Pero dito sa kay Noah, hindi. Mga lang, fruits and vegetables, pero during the time of Noah, ay pwede na silang kumain ng karne. Okay? Pwede na silang kumain ng karne. Ngayon, ang purpose ng Panginoon pa rin, sa generation ni Noah ay to replenish, mag-rule, mag-dominion dito sa earth. So, dumami ang generation din ni Noah at hindi rin nasunod ang plano ng Panginoon na mag-replenish the earth and subdue it. Hindi nila nagawa yon. So, sa puntong ito, may violation ulit itong sa generation ni Noah dahil hindi nasunod ang instruction dito sa chapter 11 ng Genesis. Nasa isang lugar lang sila. Sa Genesis chapter 11 verses 1 to 8, hindi sila lumayo, nasa isang lugar lang, pero ang utos ng Panginoon na punuin nila ang buong daigdig or yung earth sa kanilang lahi. Pero ang ginawa nila, para daw hindi na sila magkawatak-watak, hindi na sila ma-scattered sa isang lugar na lang at gumawa ngayon sila ng tore. Ang tore, hindi naman yun hindi naman yun utos ng Panginoon, di ba? Yung gumawa sila ng mahabang tore na gusto nilang abutin yung langit. Walang instruction na ganun. So, ito ay violation sa sinasabi ng Panginoon. Bakit sila gumawa ng tore na napakataas na ang instruction ng Panginoon ay dito punuin nila ang buong daigdig sa kanilang lahi? Yun yung utos ng Panginoon. So, ganito ang nangyari. In verse 1, and the whole earth was of one language, and of one speech, and it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. And they said one to another, go to, let us make brick and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar. And they said, go to, let us build us a city and a tower. So yun yung nila, yun yung napag-usapan. Let us build us a city and a tower whose top may
reach unto heaven. And let us make us a name, lest we be scattered. So ang reason daw, para hindi na sila magkawatak-watak ba? Ma-scattered. Sabi, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. So and the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. And the Lord said, behold, the people is one, and they have all one language. And this they begin to do. And now nothing will be restrained from them which they have imagined to do. Number 7, go to, let us go down, and they're confounded, their language. Ang ginawa ng Panginoon, dahil may ang solusyon, dahil iisang dialect lang sila, one language lang sila, dahilan na sila nagkakaisa, ang ginawa ng Panginoon, i-divide yung dialect. So doon sa Genesis chapter 11, nag-start yung maraming dialect, maraming lingwahe. So, anong reason? Ganito po yan, ang reason, para hindi sila magkakaunawaan at ma-scattered na sila. Ma-scattered na sila pag hindi sila magkakaunawaan. Kaya sabi dito sa verse 7, go to, let us go down, and they're confounded, their language, that they may not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left off to build the city. Hindi na nila tinapos yung paggawa doon sa city na yon dahil sila na-scattered na. Okay? So, yun yung solution para sila ma-scattered at matupad yung sinabi ng Panginoon na replenish the earth and subdue it. Okay? So, nung na-scattered na sila, ang tawag na sa kanila, yung mga na-scattered, nations. Nations ang tawag. Nations or Gentiles. Yung napunta sila sa iba't ibang lugar, ang tawag na kasi sa kanila, nations or Gentiles. Tapos, ang Panginoon, nag-preserve siya ng isang tao lang. Na doon niya ibigay ang promise, si Abraham. Isa lang ulit sa Panginoon, nakita niya? Isa lang ulit. Dito, isa lang, si Noah. Isang pamilya lang. Dito, isa ulit. Dito, hindi na yun sa kanya, hindi na sa Panginoon yan. Yung mga na-scatter, ito yung mga Gentiles na tinatawag na punta sa iba't ibang lugar ayon sa Genesis chapter 10 verse 5. Sa Genesis chapter 10 verse 5. Kumbaga, ang mga ito ay kay Satanas ulit. Isa lang ulit sa Panginoon, isa lang. Yung si Abraham. Okay? So, dito sa 10:5, by this were the isle of the Gentiles divided in their lands, everyone after the tongue, after their families, in their nations. So, ito yung may mga, ito yung tinatawag nations, Gentiles, na sa iba't ibang island, nandoon sila. Yun yung resulta nung nagkaroon ng, na-scattered sila, pumunta sila sa iba't ibang lugar. Then, ang Panginoon, pumili lang ng isa. Isa ulit. Si Abraham. Nakita niyo yung para nais ng Panginoon na yung kanyang pinili ang maninirahan dito sa lupa. Yun talaga ang yun yung gusto talaga niya na ang maninirahan yung kanyang pinili. At ito na ang Panginoon ay nagbigay ng promise. Ang promise pa rin dito sa lupa. Kaya ang Panginoon nag-promise kay Abraham ng land of Canaan sa Canaan dito pa rin sa lupa. Promise land. Okay? Sa lahi ni Abraham ay sila lang yung maninirahan doon sa land na yun na pinili ng Panginoon para kay Abraham at yung kanyang lahi. Ngayon, ang lahi ni Abraham, yung kanyang seeds ay magiging blessing dito sa mga nations. Yung
yung kanyang seeds ay magiging blessings sa ibang bansa. Kaya pinili ng Panginoon si Abraham at yung kanyang lahi ang magiging channel of blessing sa mga bansang ito. Nakuha niyo? Yun yung promise ng Panginoon kay Abraham. Kaya sa Genesis chapter 12, 1 to 3. Genesis chapter 12, verses 1 to 3. Ito po. Now, the Lord had said unto Abraham, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great. And thou shalt be a blessing, and I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all the families of the earth be blessed. Sabi niya, sa pamamagitan ng kanyang lahi, lahat ng bansa mabless. Yun yung promise ng Panginoon kay Abraham. So, ang channel of blessing sa time na ito, manggagaling sa lahi ni Abraham. At ang lahi ni Abraham, yung Israel. Okay? Dito po. So, yung lahi ni Abraham ay ang Israel. So, Abraham, tapos Isaac, and then Isaac, Jacob, and then Jacob, the 12 sons. So, dito po yan. Yun yung plano ng Panginoon na sila'y maninirahan dito sa earth. Yun yung plano ng Panginoon na manirahan ang kanyang pinili dito sa earth. So yun po yung original plan ng Panginoon na ang kanyang lahi ang maninirahan dito sa earth at yung ibang bansa ay mabless sa pamamagitan nila. So ang nangyari, itong 12 tribes of Israel ay nagkaroon ng problem, sila ay nagkasala at umalis doon sa land na ipinangako at napunta sila dito sa mga bansang ito. So, naging bakante itong land of Canaan dahil ang nangyari, yung mga Israelites napunta dito na nagiging slave sila dyan 400 years. 400 years doon sa Egypt, pero ang Panginoon ay nangako, after 400 years, pinabalik sila doon sa ipinangakong lupain. Dahil nga, yun yung promise ng Panginoon at ang Panginoon nagbigay sa kanila ng covenant. So nakipagtipan ang Panginoon sa kanila, and then gumawa ang Panginoon ng laws para sa kanila, at saka yung mga commandments para din sa bayang Israel, at yung mga ordinances na para lang din sa Israel, ginawa ng Panginoon para hindi na sila umalis doon sa pangako ng Panginoon. Pero, ang ginawa nila ay hindi pa rin. Ang nangyari, napunta pa rin sila dito bilang captive. Okay, na-captive sila start naman sa Babylon. Sa Babylon, Medo of Persia, Greece, at saka Rome. So, ano rin sila dyan? Naalipin sila sa mga bansang ito dahil pa rin sa sin. Hindi nila sinunod yung pangako, yung covenant ng Panginoon, hindi nila na-maintain, kaya ang nangyari po, naalipin ulit sila. Pero, since na ang Panginoon ay tapat doon sa kanyang pangako, ang Panginoon gumawa ng, nagpadala ng Savior sa kanila, at itong si Jesus. Dumating si Jesus bilang Savior ng mga Israel na naalipin sa ibang bansa. Kaya si Jesus dumating bilang Savior ng mga Israelites pa rin here on earth. Kaya sa Matthew chapter 1, verse 21, lumagpas na tayo sa oras. Matthew 1:21,
and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. So ang purpose ng ating Panginoon sa nakarito, iligtas niya ang bayang Israel na naalipin dito, at paghaharian niya. Kaya ipinapangaral yung tungkol sa kingdom. Tungkol sa kingdom, dahil pangako ng Panginoon, maghahari siya sa bayang Israel dito sa lupa. Ibig sabihin, ang kingdom na ito ay established dito sa earth. At siya'y maghahari 1,000 years. Kaya, ipinapangaral niya dito sa Matthew 4:17, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So, ipinapangaral niya yung kaharian na siya'y maghahari sa Israel. At yung kingdom na yan ay established ng Panginoon dito sa earth. At maghahari siya 1,000 years sa bayang Israel. Pero ang nangyari, hindi totally tinanggap ng Israel, kaya ang Panginoon ay kanilang pinatay. Kanilang pinatay ang Panginoon. So, hindi natuloy na maghahari ang Panginoon. Kaya, nung pinatay nila ang Panginoon, nag-stop temporary yung programa nila. Okay? Yung programa nila, nag-stop muna temporary nung kanilang pinatay ang missions. Bakit? Hindi nakapaghari. So, stop yung paghari. Ngayon, ipinapangaral ulit nung ang Panginoon umakyat, inoffered ulit sa mga Israel, sa pamagitan ng mga 12 apostles, ipangaral ulit kung baka mag-repent ang Israel, pero hindi pa rin. Pinatay nila yung mga preachers ng ating Panginoon, at dahilan na ang Panginoon, in-stop niya yung programa dito sa earth, at yung programa sa heaven ang kanya ibinuksan. Yung programa niya sa langit ang kanyang binuksan at inirebuild niya kay Apostle Paul. Kaya dito sa Romans 16:25, may isang programa na inopen ang Panginoon. Ito pong programa sa langit. Kaya, nung na-open ang programang ito, lahat ng mga believers ngayon ay papuntang langit na. Hindi na dito sa earth. Lahat ay sa langit. Dito po sa Romans 16:25, now to him that is the power to establish you, according to my gospel and the revelation of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. So the revelation of the mystery revealed to and through Apostle Paul was kept secret since the world began. Ibig sabihin, bago pa ang mundo, mayroon ng programa ang Panginoon na secret, na kung hindi tanggapin ng Israel yung programa, hindi inayawan ng Israel, ang Panginoong Hesus hindi matuloy na maghari, ay mayroon siyang isa pang program na binuksan, na ang programang ito patungkol sa langit, hindi na concerning sa earth. Kaya sa Ephesians chapter 3, verses 1 to 3, Ephesians chapter 3, verses 1 to 3, for this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles, if you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you, word, how that by revelation He made known unto me the mystery. So, ganun. Ang ginawa ng Panginoon, nag-open siya ng panibagong programa sa pamagitan ni Apostol Pablo, at ang programang ito ay patungkol sa langit. Okay? Heavenly program. Ang programang ito. Kaya, ang lahat ng mga believers, maging Israel, maging Gentiles, tatawaging body of Christ. Pupunta na po lahat sa langit, yung mga believers under this present program, under the grace of God. Ngayon, pag lahat ng mga believers ngayon ay nasa langit na, ang Panginoon naman ay itutuloy na yung programa dito sa earth na hindi pa natupad.
Kaya after 7 years, right after the rapture, 7 years naman, after that, babalik ang Panginoon, mag-aalis siya sa Israel 1,000 years. Pero after 1,000 years, gugunawin niya lahat ang old creation at dahilan siya nag-create ng panibagong new heaven, new earth para sa mga believers na naniniwala under this earthly program. Dito po sila. And then yung mga believers ngayon, under heavenly program, dito naman sila sa new heaven. At yan po'y forever. So forever sa new heaven, ang mga believers under this present program, under the grace program, and then forever din sila mga believers under the earthly program, and then syempre itong si Satanas, mga angels na kasama niya at saka yung mga unbelievers ay forever din po sila sa lake of fire. So, tandaan po natin, mayroong programa ang Panginoon. Dapat alam natin kung nasaang programa tayo bahagi. Tayo ba'y bahagi sa earthly program o tayo bahagi sa heavenly program? Kailangan maging malinaw po sa atin yan. Dapat alam natin kung nasaang programa tayo kabilang. Okay po? So, hanggang dito na lang yung ating Sunday School regarding sa heaven and earth. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na inyong pinagkaloob. Salamat sa presensya ng bawat isa at salamat sa pag-aaral nito. At sa po namin pinagkatiwala ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Thank you.